Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balita ang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawang truck na may kargang motorsiklo, kabilang ang mga buo at disassembled o chop-chop motorcycles, ang na-intercept ng mga tauhan ng Quezon Police Provincial Office sa isang checkpoint operation sa Chaong, Quezon. Sa pangunguna ng 1st Quezon Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Regional Highway Patrol Unit 4A, Regional Special Operations Unit 4A, Provincial Highway Patrol Team Laguna, at Provincial Highway Patrol Team Quezon. Nasita ang dalawang truck sa isinagawang checkpoint operation bandang 1:42 ng madaling araw noong August 13, 2026 sa border control point sa Barangay Lalig, Chaong, Quezon. Dalawang Isuzu drop-side trucks ang nasita matapos mapansin ang hindi ligtas na pagkakakarga ng mga motorsiklo at hindi maipakita ng mga driver ang kaukulang dokumento para sa sasakyan at mga kargamento nito. Sa isinagawang paunang beripikasyon, napag-alamang may kabuuang 115 motorsiklo ang sakay ng dalawang truck, kabilang ang mga buo at disassembled na motorsiklo, gayon din ang ilang engine at chassis. Dinala sa 1st QPMFC ang dalawang sasakyan, mga kargamento, kasama ang dalawang driver at 4 na pahinante nito para sa masusing investigasyon at beripikasyon. Kabilang sa pagsusuri, ang pag-cross-check ng engine at chassis numbers, LTO registration records, legal ownership, pinagmula ng mga motorsiklo at iba pang kaukulang dokumento upang matukoy ang legalidad ng mga ito. Batay sa paunang investigasyon at pagsusuri sa mga nakumpiskang ebidensya, napag-alamang may paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016, PD 1612 or Anti-Fencing Law at Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Patuloy ang case build-up at koordinasyon ng mga otoridad upang makumpleto ang dokumentasyon at maisagawa ang kaukulang legal na hakbang laban sa mga responsable. Samantala, tinitiyak ni Police Colonel Romulo A. Albacea, Provincial Director ng Quezon PPO, na patuloy na papaigtingin ang checkpoint operations at verification procedures upang matiyak ang legalidad ng mga sasakyang dumaraan sa lalawigan at upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jessalyn T. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dalawang high-value individual ang arestado matapos makumpiska ang humigit kumulang na 50 grams ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng Bacoor Component City Police Station. Katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency pasado 1:00 ng madaling araw noong August 16 sa Barangay Niyog, Bacoor City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Mon at Sally, kapwa residente ng Bacoor City. Nasa kustodiyan na ng Bacoor CPS ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Abido.
alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tiniyak ng Philippine National Police na nananatiling prioridad nito ang pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ito ay kasunod ng iniulat na insidente na kinasasangkutan ng convoy ni BAR Interim Chief Minister Makakuwa noong Agosto 15. Patuloy ang koordinasyon ng PNP sa Armed Forces of the Philippines, Commission on Elections, mga otoridad ng BAR at iba pang kinauukulang ahensya. Layunin nitong matukoy ang mga pangyayari at makalap ang kinakailangang impormasyon para sa masusing investigasyon. Binigyang diin ng PNP na hindi ito magbibigay ng espekülasyon sa motibo ng insidente, kabilang na kung ito ay may kaugnayan sa halalan. Ang mga pangyayari at posibleng motibo ay matutukoy sa pamamagitan ng wastong investigasyon. Sa kasalukuyan nakatuon ng PNP sa pagpapanatili ng peace and order at pagtitiyak sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa lugar. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at umasa lamang sa mga beripikadong impormasyon habang patuloy na tinutugunan ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na pinaiigting ng Albay Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Noel Donato Nunez ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng Smart Albay Initiative. Layunin ng programa na mapalakas ang seguridad, komunikasyon at mabilis na pagtugon ng mga Albay Kasulog-Cops sa mga insidente at banta sa komunidad. Kabilang sa mga benepisyaryo nito ang Barangay 48, Bagong Abre Legazpi City, matapos matagumpay na maibalik ang operasyon ng kanilang mga CCTV cameras. At nagpaabot naman ng pasasalamat ang Barangay Council sa pangunguna ni Punong Barangay Dindo D. Nunez kay Police Colonel Noel D. Nunez, Police Master Sergeant Christopher P. Pagyo, Patrolman Philip Edward Dretanan at kanilang team para sa agarang aksyon. Binigyang diin ng Smart Albay ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan, mga katuwang na ehensya at komunidad upang gawing mas ligtas, episyente at responsibo ang serbisyo pulisya. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa isang matagumpay na intel-driven operation ng Regional Highway Patrol Unit 10, 4 na individual ang naaresto sa BCI National Highway, Ikpit, Opol Misamis Oriental. 2 Toyota Fortuner ang na-flag down dahil sa umano'y initial violation na reckless driving. Walang maipakitang valid driver's license ang mga driver at natuklasan din sa loob ng 2 sasakyan 19 na master cases at 16 na rims na pinaghihinalaang smuggled na Canon cigarettes. Wala umanong maipakitang mga dokumentong magpapatunay sa legalidad ng kanilang kargamento. Ipinaalam sa kanila ang kanilang mga karapatan at kasalukuyan silang nasa kustodiya ng Regional Highway Patrol Unit 10 para sa kaukulang disposisyon at koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police at ng Highway Patrol Group na labanan ang mga smuggling at iba pang uri ng economic sabotage at tiyaking nasusunod ang mga batas sa mga pangunahing lansangan ng bansa. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula dito sa tanggapan ng akampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor, Police Brigadier General Romel Santa Ana Batangan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Jeremy G. Luis, para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang top 4 regional most wanted person sa kasong 5 counts ng qualified rape sa isinagawang operasyon sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang akusado sa alias na JR, 38 anyos, butcher at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspek sa pinagsanib na pwersa ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang PIU-IPPO, PIT Isabela East at RIU-2
sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa at kabilang sa electronic warrant system. Ayon kay Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patuloy na paiigtingin ng kapulisan ang intelligence-driven operations upang matiyak na ang mga wanted persons ay mapapanagot sa batas. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Sara Jane V. de la Cruz, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. 4 na hydraulic excavator na nagkakahalaga ng tinatayang 28 milyong piso ang nakumpiska ng Police Regional Office 10 sa isinagawang operasyon laban sa hinihinalang illegal mining activities sa Sitio Sendong, Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City, madaling araw nitong Agosto 17, taong 2026. Bandang alas 2:20 ng madaling araw nang magsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Police Station 8. Katuwang ang Mines and Geosciences Bureau Region 10 at mga opisyal ng barangay, alinsunod sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Pagdating sa lugar, nakita ng operating team ang mga indikasyon ng naganap na mining activities, kabilang ang mga bagong hukay, mababaw na excavation pits at mga stockpile ng mineralized soil at buhangin na hinihinalang may gold deposits at iba pang mineral ores. Narecover sa lugar ang 4 na fully operational hydraulic excavators, isang yellow Komatsu, black Zoom Lion, black SDLG at green Hakata. Tinatayang nasa 28 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga heavy equipment na isinailalim sa seguridad, dokumentasyon at inventory. Samantala, ilang hindi pa nakikilalang mga lalaki at babae na nakita umano sa lugar at pinaniniwala ang sangkot sa mining activities ang nagsitakas sa iba't ibang direksyon nang dumating ang mga otoridad. Ayon sa Police Regional Office 10, patuloy nitong paiigtingin ang koordinasyon sa MGB-10 at mga lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang likas na yaman at matiyak ang pagpapatupad ng mga batas laban sa illegal mining. Patuloy namang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at investigasyon para matukoy ang mga responsable sa nasabing aktibidad at maisailalim sila sa nararapat na proseso ng batas. Mula dito sa Hilagang Mindanao, Regional Public Information Office, Police Regional Office 10. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jason Adams Kambangay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Agad na nagpaabot ng tulong ang PNP Maritime Group sa mga commuter na stranded sa gitna ng masamang panahon sa pamamagitan ng paglungsad ng libreng sakay. Nito lamang 17 ng Agosto taong kasalukuyan. Gamit ang kanilang mga sasakyan, pinarada at binagtas ng kapulisan ang ruta mula Manila City Hall patungong Mall of Asia upang matiyak na makauwi ng ligtas, mabilis at walang balakid ang ating mga kababayang nahihirapang makahanap ng pampublikong masasakyan dahil sa buhos ng ulan. Ang mabilis na aksyong ito ay alinsunod sa PNP-focused agenda, partikular sa pagbigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na nakatutok sa tunay na malasakit at kapakanan ng mamamayan. Ipinakita lamang nito na ang PNP Maritime Group ay hindi lamang nakatutok sa pagprotekta sa ating mga karagatan, kundi laging handang maglingkod at maging sandigan ng taong bayan kahit sa mga kalsada sa oras ng kalamidad at emergency. Kasabay nito, ipinapaalala sa publiko na maging maingat sa pagbiyahe, tiyaking ligtas ang mga dalang gamit at huwag mag-atubiling humingi ng saklolo sa mga nakatalagang pulis kung kinakailangan. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang 21 anyos na lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng Camarines Norte Provincial Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 sa Dait, Camarines Norte. Matapos nitong pagbantaan ng isang biktima na ikakalat ang kanyang mga masiselang video sa social media. Batay sa investigasyon, inatasan ng suspect ang biktima na makipagkita sa isang motel kapalit ng hindi pagpapakalat ng mga naturang mga video online.
Dahil dito, agad na humingi ng tulong ang biktima sa mga otoridad na agad namang nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Article 286 o grave coercion ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Republic Act